Edukasyon sa Pagpapakatao 5, Quarter 3, Week 3, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay Matalinong Pagpapasya para sa Kaligtasan. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Welcome back mga bata! Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao ang matalinong pagpapasya para sa kaligtasan. Matapos ang araling ito, ikaw ay inaasahang makasusunod ng may masusi at matalinong pagpapasya para sa kaligtasan, katulad ng paalala para sa mga panoorin at babasahin, at pagsunod sa mga alituntunin tungkol sa pag-iingat sa sunog at paalala kung may kalamidad. Pag-aralan ang mga sumusunod na larawan. Anong kalamidad ang ipinakikita sa bawat larawan? Ang mga larawang ito ay nagpapakita ng landslide, pagbaha, lindol, sunog, at tagtuyot. Ano ang mabuting gawin upang maiwasan ito? Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Ang bawat tao ay may kani-kaniyang responsibilidad o tungkulin upang mapanatili ang kaligtasan. Nararapat lamang na ang bawat isa sa atin ay magmalasakit sa ating kapaligiran. Kailangang magkaroon ng disiplina, maging responsable, at palaging isaisip ang magiging resulta ng kilos na ating gagawin. Mahalaga rin na magkaroon ng kaalaman sa mga kalamidad upang masiguro ang kaligtasan ng bawat isa. Makinig ng mga balita. Makiisa sa proyekto ng barangay. Makiisa sa pagtatanim ng mga puno at tumulong sa pagpapanatili ng kalinisan at kaligtasan ng ating kapaligiran. Bukod dito, kailangan din nating maging mapanuri at magkaroon ng matalinong hakbang sa pagbuo ng pasya kung tayo ay nasa panganib, lalo na kung ang nakataya rito ay ang kapakanan at kaligtasan ng lahat. May mga pagkakataon na nakararanas ng banta ng kapaligiran ang mga tao at isa na rito ang pamilya ni Dino. Ano kaya ang gagawin niya? Halina at tuklasin natin ang mga pagpapasyang ginawa ni Dino sa nangyaring sunog sa kanilang barangay. Sunog sa Barangay Maharlika. Isinulat ni Gina W. David. Araw ng Sabado, maagang gumising si Dino. Tuwang-tuwa siya dahil sa wakas ay kumpleto ang kanyang buong pamilya. Tumulong siya sa mga gawaing bahay. Nang matapos siya, ay tinulungan niya ang kanyang nanay sa pagluluto ng kanilang pagsasaluhang pagkain. Masayang nagsalo-salo ang buong pamilya sa inihanda ni Nanay Lita para sa kanilang buong pamilya. Matapos kumain, binuksan ni tatay ang kanilang karaoke upang magkantahan. Walang pagsidlan ang naging saya ni Dino sa pangyayaring ito sa kanilang pamilya. Habang sila ay nagkakasiyahan, biglang napahinto si Dino. Napatanaw siya sa bintana. Napansin niya na nagkakagulo ang mga tao. Lumabas siya ng kanilang bahay. Pinuntahan niya ang isang kakilalang tumatakbo at nagtanong kung ano ang nangyayari. Itinuro nito ang mga bahay at laking gulat niya nang makita na may sunog pala sa kanilang barangay. Napansin niya na 2 bahay na lamang at aabutan na rin ang kanila, kaya dali-dali niyang pinuntahan ang kanyang pamilya. Inay, itay! May nasusunog po sa labas
at 2 bahay na lamang po at madadamay na rin po ang ating bahay. Ang sabi ni Dino. Anong sunog? Naku, ano ang gagawin natin, Lito? Natatarantang tanong ni nanay kay tatay. Huwag po tayong matakot at mataranta, nanay. Nakahanda naman po ang mahalagang gamit natin. Kukuhanin ko lamang po sandali. Mahinahong sabi ni Dino sa kanyang ina. Pagkakuha ng gamit, ay kaagad na lumabas ng kanilang bahay ang buong mag-anak. Laking pasasalamat nila Dino nang kaagad na agapan ang sunog at hindi inabot ang kanilang bahay. Dahil sa nangyari, nagpasya ang buong mag-anak na ipatingin ang mga outlet ng kanilang kuryente na naging sanhi ng sunog na naganap sa kanilang barangay. Bilang pag-iingat na rin at upang masigurado na wala ng sunog na mangyayari pa. Bukod dito, naging ugali na rin nila Dino na alisin ang lahat ng kanilang kagamitang dekuryente sa saksakan sa tuwing sila ay umaalis ng kanilang bahay. Para sa unang katanungan, ano ang okasyon sa tahanan nila Dino? Tama! Ang okasyon sa tahanan nila Dino ay dahil kumpleto ang buong pamilya ni Dino kung kaya't sama-sama silang nagsasalo-salo sa inihandang pagkain ni Nanay Lita at pagkatapos nilang kumain ay binuksan nila ang karaoke upang magkantahan. Pangalawang tanong, bakit tuwang-tuwa si Dino? Tama! Tuwang-tuwa si Dino dahil sa wakas ay kumpleto ang kanyang buong pamilya. Pangatlong tanong, ano ang nakita niya nang sumilip siya sa kanilang bintana? Tama! Napansin niyang nagkakagulo ang mga tao dahil may sunog pala sa kanilang barangay. Pang-apat na tanong, ano ang ginawa ni Dino nang makitang natataranta ang kanyang Nanay Lita? Tama! Sinabi ni Dino sa kanyang nanay na huwag matakot at mataranta dahil nakahanda naman ang mahalagang bagay nila at kukunin na niya ito. At panglimang katanungan, kung ikaw si Dino, ano ang gagawin mo sa ganoong sitwasyon at bakit? Kung ako si Dino ay masusi at matalinong pagpapasya ang gagawin ko para sa kaligtasan at susunod sa mga alituntunin tungkol sa pag-iingat sa sunog. Lagi mong tandaan upang makaligtas sa anumang banta ng panganib, sumunod ng maayos sa mga paalala at gumamit ng matalinong pagpapasya para sa kaligtasan ng bawat isa. Hindi natin matitiyak kung kailan ito magaganap at kung saan ito mananalasa, kung kaya kailangan nating maging handa sa tulong ng mga piling tanggapan ng ating pamahalaan na nangangasiwa sa mga paparating na kalamidad o banta ng panganib. Bukod dito, mahalaga rin na matutunan mo kung ano-ano ang mga hakbang sa paghahanda na dapat gawin sa panahon ng kalamidad at sakuna. Ang kaalaman na ito ay makatutulong sa iyo upang makapagbigay ng abot-kayang tulong sa nangangailangan. Ang pag-unawa o pag-alam sa mga hakbang kung paano maghahanda sa mga kalamidad man o pandemya ay isang pamamaraan upang makatulong sa kapwa. Ang pagbibigay ng babala o impormasyon sa iyong kapwa ay makatutulong naman upang sila ay maging ligtas sa anumang kapahamakan o panganib. Narito ang ilang mahalagang paalala para sa mga panoorin at babasahin na hindi angkop sa bata at ilang paghahanda o hakbang na dapat gawin sa banta ng panganib o kalamidad at sakuna. Mga dapat gawin sa panonood ng mga eksena o palabas sa telebisyon na hindi angkop sa bata. Una, huwag gagayahin ang mga ginagawa ng mga paborito mong artista na alam mong makasasama o makapagpapahamak sa iyong kapwa. Pangalawa, maging matalino sa panonood at
at iwasan ng mga panoorin na hindi akma sa isang batang tulad mo. At pangatlo, kung may mapanood man na hindi maganda sa paningin mo, humingi ng paggabay ng iyong magulang. Narito naman ang mga paraan ng paghahanda para sa lindol. Una, ugaliing makiisa sa programa ng paaralan tulad ng earthquake drill. Pangalawa, pag-aralan o manood ng videos kung paano magbigay ng paunang lunas. At pangatlo, maghanda ng isang bag na naglalaman ng mga emergency kit, flashlight, kandila, posporo, pito, inuming tubig, delatang pagkain at iba pa. Narito naman ang mga paalala sa pananalasa ng bagyo. Una, ugaliin ang pakikinig sa radyo at telebisyon para sa mga balita mula sa Pag-asa hinggil sa parating na bagyo. Pangalawa, sa pagdating ng bagyo, manatili sa bahay at huwag magpunta sa mga lugar tulad ng ilog at baybaying dagat. At pangatlo, kung nakatira sa mababang lugar, pumunta na kaagad sa mga evacuation centers para maging ligtas. Narito naman ang mga dapat gawin sa oras ng sunog. Una, habang maliit pa ang apoy, ay subukan na itong apulahin. Kung hindi mo ito magagawa, ay humingi ng tulong sa mga kalapit na bahay at tumawag ng bumbero o sa BFP o Bureau of Fire and Protection. Pangalawa, kung ikaw ay nasa ikalawang palapag o pataas, hintayin ang bumbero upang ikaw ay masaklolohan. At pangatlo, huwag tumalon, maliban na lamang kung ito na lamang ang paraan para mailigtas ang sarili, ngunit siguraduhin na ang iyong pagtatalunan ay ligtas. Narito naman ang mga dapat gawin sa panahon ng pandemya. Una, manatili sa loob ng tahanan at iwasan ang matataong lugar upang maiwasang mahawa sa iba. Pangalawa, maghugas palagi ng kamay pagkatapos humawak ng kung ano-anong bagay. Magsuot ng face mask sa tuwing lalabas ng bahay at panatilihin ang 1 metrong layo mula sa ibang tao o social distancing. At pangatlo, panatilihing malusog at malakas ang resistensya at kumain ng mga masusustansyang pagkain. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Isulat ang tama kung ang isinasaad sa pangungusap ay nagpapakita ng matalinong pagpapasya sa banta ng kalamidad o sakuna, at mali kung hindi. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Una, maging alerto sa mga nangyayari sa kapaligiran. Ito ba'y tama o mali? Magaling! Ito ay tama. Pangalawa, lumabas ng iyong bahay kahit na nabalitaan mo na may bagyong paparating. Ito ba'y tama o mali? Magaling! Ito ay mali. Pangatlo, sumang-ayon ka agad sa babalang sinabi lamang sa iyo ng iyong kaibigan. Ito ba'y tama o mali? Magaling! Ito ay mali. Pang-apat, para sa wastong pagpapasya, mangalap ng wasto o tamang impormasyon. Ito ba'y tama o mali? Magaling! Ito ay tama. At pang-5, linisin ang mga kanal upang makaiwas sa pagbaha. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang 2. Anong paghahanda ang gagawin mo sa mga kalamidad o sakuna na nakatala sa ibaba? Sumulat ng 3 pamamaraan sa bawat letra. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Paghahanda kapag may lindol.
Una, makiisa sa programa ng paaralan tulad ng earthquake drill. Pangalawa, pag-aralan o manood ng videos kung paano magbigay ng paunang lunas. At pangatlo, maghanda ng isang bag na naglalaman ng mga emergency kit, flashlight, kandila, posporo, pito, inuming tubig, delatang pagkain at iba pa. Paghahanda sa sunog. Una, alamin na maaaring maging emergency exit sa inyong tahanan. Pangalawa, maging alerto sa mga amoy at usok sa bahay. At pangatlo, magsagawa ng fire drill para magkaroon ng sapat na kahandaan. Paghahanda sa baha. Una, maging alerto, magmasid sa pangyayari sa paligid at makinig ng balita. Pangalawa, tiyakin na may nakahanda na emergency supplies at ang mga mahalagang dokumento ay nakalagay sa plastic at hindi mababasang lugar. At pangatlo, maging handa sa paglikas. Alamin ang lokasyon ng evacuation center. Para naman sa pagsasanay bilang 3, kumpletuhin ang mga sumusunod na pangungusap upang makabuo ng matalinong pagpapasya sa mga banta ng kalamidad o sakuna. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Piliin ang mga tamang salita sa loob ng kahon. Para sa unang bilang, ang pagbaha ay bunga ng mga gawain ng tao tulad ng patlang sa paligid at patlang ng mga puno sa bundok. Anong tamang sagot? Tama! Ang sagot ay pagtatapon ng basura at pagpuputol. Pangalawa, sa tuwing aalis ng bahay, siguraduhin na walang patlang na kagamitang dekuryente at patlang kalan sa kusina. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay nakasaksak, nakasarado ang gas. Pangatlo, patlang o patlang ng balita sa telebisyon upang maging handa sa mga banta ng panganib sa paligid. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay makinig o makibalita. Pang-apat, maging patlang sa anumang pagpapasya upang maging patlang sa lahat ng pagkakataon. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay matalino, ligtas. At pang-5, alisin ang mga kalat sa patlang at ilagay sa tamang lalagyan ang mga patlang upang hindi magbaha sa paligid sa tuwing sasapit ang tag-ulan. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay kalsada, basura. Sa isang malinis na typewriting, gumawa ng isang poster na nagpapakita ng paghahanda sa anumang banta ng panganib sa paligid at sa tao. Gawing gabay ang pamantayan sa pagsasagawa ng poster. At para naman sa pagsasanay bilang 4, iguhit ang masayang mukha kung ang pangungusap ay nagsasaad at nagpapakita ng tamang pagpapasya para sa kaligtasan at malungkot na mukha naman kung hindi. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Unang bilang, inalis ni Clyde ang pagkakasaksak ng telebisyon pagkatapos niyang gamitin. Ito ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? Magaling! Ang sagot ay masayang mukha. Pangalawa, pinalitan ni tatay ang lumang electrical wire na maaaring mag-init at pagmula ng sunog. Masayang mukha o malungkot na mukha? Magaling! Ang sagot ay masayang mukha. Pangatlo, sumama pa rin si Jonathan sa kanyang mga kaibigan na maligo sa dagat kahit may babala ng pagtaas ng tubig dahil sa bagyo. Ito ba'y masayang mukha o malungkot na mukha? Tama, ito ay malungkot na mukha.
Pang-apat, nakinig ng balita sa radyo si Peter tungkol sa paparating na bagyo. Ito ba'y masayang mukha o malungkot na mukha? Tama, ito ay masayang mukha. Pang-lima, inilagay ni Boyet sa mataas na lugar ang posporo upang hindi mapaglaruan ng kanyang nakababatang kapatid. Ito ba'y masayang mukha o malungkot na mukha? Magaling, ito ay masayang mukha. Pang-anim, umakyat sa puno ng bayabas si Domdom kahit malakas ang ulan. Ito ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? Tama, ito ay malungkot na mukha. Pang-pito, tumingin muna sa gawing kaliwa at sa gawing kanan ng daan si John bago tumawid. Ito ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? Tama, ito ay masayang mukha. Pang-walo, hinayaan ni Maricel na maglaro ng siga sa labas ng bahay ang kanyang kapatid kahit matindi ang sikat ng araw. Ito ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? Tama, ito ay malungkot na mukha. Pang-siyam, inayos ng tatay ang bubong ng kanilang bahay upang maging handa sa darating na bagyo. Ito ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? Tama, ito ay masayang mukha. At pang-sampu, lumayo si Raymond sa mga bagay na maaaring mahulugan o mabagsakan ng mga bagay habang lumilindol. Ito ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? Tama, ito ay masayang mukha. Mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!